Dinevelop ko siya gamit ang Google Sheet. So, ang fina-follow ko na system ay ang tinatawag na envelope system. Wala akong makita na tracker na pwede kong i-apply yung ganitong sistema. Virtual lang naman talaga yung budget. Hindi naman talaga ako hiwalay ng pera. So, ito dapat, ang allocation mo dyan, dapat laging ang sum niya 100%. Ito, diba? Nilagyan natin siya ng percentage. Ito yung sinasabi ko na hindi kasi siya, parang naka-percentage siya. So, madali lang. So, sa 100,000 na yun, alam mo na 10,000 doon is for the tithes, and then 5,000 doon, travel fund mo na, enjoyment fund mo na. 'Di ba? Ang saya, 'di ba? Ang budget ko lang is 5,000. Pero bumili ako ng worth 30,000. So, nag-negative ako. Nag-over budget ako sa aking enjoyment fund. Hi guys! Welcome back to my channel. I decided to share yung financial tracker. Dinevelop ko siya gamit ang Google Sheet para magkaroon ako ng visual representation ng mga budget ko. Kung over budget na ba o kaya pang mag-spend, simple lang naman. Very straightforward. Alright. So, ang fina-follow ko na system ay ang tinatawag na envelope system. Una ko siyang narinig or una ko siyang na-encounter nung umattend ako one time ng feast. And then, ito yung tinuturo ni ni Brother Bo Sanchez doon sa kanyang Truly Rich Club. So, sabi, i-google na natin yan. Okay. Ito yung sabi. O, tabi natin, ibukan natin yan. The envelope system is a powerful tool that will help you divide your blessings into specific areas that you need to grow. It helps you manage your monthly by giving you visual representations of where your money goes. Katulad ng sinabi ko kanina, visual representation. Para lang may self-awareness tayo kung ano yung nangyayari dun sa income natin sa isang buwan. So, sa blog post na to, shout out and credits sa gumawa ng blog post na to. Kamagalit si Koya, kung sino man siya. Okay. Thank you sa'yo. So, sa kanya natin kunin. Ang tinawag niya kasi na jar system. Ako envelope. So, bahala na lang kayo. Kayo na lang mamili kung jar ba siya or envelope. So, may pitong divisions. May pitong areas. Una, tinatawag na emancipation fund. This is where you set aside 20% of your monthly income for the purpose of investing. So, yun nga, kung for example, sumeldo ka ng 10,000, o ilan yung 20% ng 10,000? Ay, yung mukha natin nakaharang. O, 10,000 yung sweldo mo, o times 0.2, so 2,000. Yan, 2,000 na yan, ay yung gagamitin mo na pang-invest. Kung ano man yung way mo ng investment. So, pwede kang nag-life insurance ka ba, or nag-crypto ka. Investment ba yung crypto? Hindi ko alam. Basta yun. Ganon siya. Okay, so, ang next naman ay ang tinatawag na emergency fund. this is where you save cash for any unforeseen events or emergencies like calamities, house repairs, car repairs, etc. So, going back to our analogy, kung sumiseldo ka ng 10,000, yung emergency fund pala ay 5% daw. So, 0.05. Meron kang 500 na tinatabi every month para ipunin mo siya as emergency fund. So, ganon siya. And then, third is yung everyday fund. Ito naman, from the word itself, everyday mo mga expenses like mga pagkain, pambili ng pagkain, pamasahe mo for transportation, ano pa ba, kahit groceries, tuition fee ng anak mo, bills, etc. So, dito mo naman siya kinukuha. Ayan yung budget na iaalat mo dun sa from your monthly income. So, for example, again, I believe this is 50%. Yun ang pagkakaturo. So, 50 niyan ay, so, 5,000. So, dapat, pagkasya lahat ng gastusin mo, 5,000 lang. Siyempre, medyo maliit naman to example natin. Pero, ayan yon, ganun siya i-analyze. Alright? So, ang next naman ay yung Empower Fund. This is where you can pay yourself more on reward sa sarili mo. So, if ever meron kang gusto na latest gadgets or meron kang gustong puntahan na vacation, dito mo siya kukunin kung may laman tong budget mo na to, diba? Or yung envelope mo na to. So, again, dun sa ating analogy, 10,000, alam ko ano rin to, 5%. So, again, 500. Siyempre, ano naman to, hindi naman na sa isang buwan, 500, yun na yung, dun ka na magsusumiksik na pagkakasyahin mo yun. Siyempre, 500 mo na ngayon, for example, January, edi 500 ulit sa February, 500 hanggang sa December, o siyempre, mag-accumulate yun. Yun na yung pinakamagiging total budget mo. Siyempre, alam mo na yun, hindi ko naman kailangan na explain yun, pero baka kasi merong mga hindi pa masyado nakakaalam, kaya in-explain ko na rin.
Ang dami ko sinasabi. And then, yung fifth naman, yung enjoyment fund, parang rin siyang empower, pero ito siguro more on yung parang abot kamay ba, kung mabilisan na enjoyment fund. Like, for example, gusto mo mag-Starbucks, Starbucks talaga yung sinabi. Kung gusto mo mag-coffee, or gusto mo mag-milk tea, dito ka. Kung gusto mo manood ng sine, dito yun agad. Kung may naman yan, then go lang. And then, education fund, kung meron ka daw gusto na parang self-improvement, like for example, siguro kung gusto mo mag-aral ng ibang language, o kaya mag-aral ng swimming, etc., etc., dito mo rin siya kukunin. 5% din to. And then, of course, yung eternity fund, or in other terms, yung tithes. So, 10% naman yan. So, again, 10% plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25, plus 50, 75, plus 5, 80, and then ito ay 20%. So, a total of 100%. So, yun yung fina-follow ko, yung envelope system. And then, sa tinagal-tagal ko ng fina-follow to, sinatagal-tagal. And then, nung nakita ko to, syempre parang gusto ko siyang i-apply. Wala akong makita sa market, sa kahit anong, sa Android, sa Apple, kahit itong mga sa internet, wala akong makita na tracker na pwede kong i-apply yung ganitong sistema. So, ang nakikita ko lang palagi, sineset nila yung specific na amount para dun sa budget nila. Hindi nga ganito yung, diba, yung konsepto nitong envelope fund. More on percentage siya. So, it varies. That's why I created this, I created this simple budget tracker. Tinawag ko na lang siya simple budget tracker. And if interested din kayo na gamitin to, just let me know. Of course, since dugo at pawis kasi yung ginawa, paka-OA naman. Baka magkaroon lang ako ng slight fee para siyang binebenta na rin. But, ganun na nga rin yun. But, kung gusto nyo, edi message me. Edi kung hindi, edi hindi. Alright. Bilis ka usap. So, ito, sample data ko lang yan para lang magkaroon yung annual dashboard natin. So, of course, wala pa naman akong nakita, kahit naman yung iba ko pang nakitang mga tracker, wala naman na talagang automatic na talagang wala ka nang gagawin eh. Need mo rin talagang i-manual input yung mga expenses mo. And then, yung income mo. So, ito yon sa transaction log. And then, annual dashboard. Ginawa ko siyang annual para year-to-date siya palagi. Kung gusto natin ng month-to-date or ng monthly, pwede ko naman din gawin yon. Just let me know. Pero ako kasi personally, ina-annual ko na lang. Ganun ko siya ginamit. And then, expenses summary, para ko lang siyang, tinable ko lang lahat ng ilalagay nyong expenses para kita nyo lang sa mata nyo. At saka ako ang ginagawa ko dito, like for example, itong monthly bills ko na to. Ito yung mga fixed, diba? Na talagang every month may kailangan ko siyang bayaran. Para malalaman ko lang, like, for January, okay, bayad na pala ako sa electric bill. Tapos pag naka-zero pa, ibig sabihin, hindi ko pa siya nababayaran. So, mga ganong effect naman yan. And then, yung income, wala lang din, just to give me visual, lang din, diba? Para visually nakikita natin magkano ba yung pumasok ng January, February. And then, yung wallet, ito na yung parang, ito talaga yung pinaka-wallet mo or accounts mo. Of course, wala na kasi ditong hindi ko pala nasama dito yung parang, as in yung physical wallet na as in cash yung mo, yung ini-spend mo. Na hindi ko rin talaga ina-advise kasi ang hirap i-track nun eh. At least kapag ganitong mga e-wallet na to or mga accounts natin, mayroong logs, diba, dun sa app. So, mas madali mo siyang mababacktrack dito sa transaction log. And then, last, yung configuration. So, dito natin ilalagay. So, kung mag-a-avail ka nito, dito mo ilalagay lahat ng iyong mga wallet or credit cards, pati credit cards, income source mo, expense category mo, and then subcategory. Itong budget envelope, diba, going back nga dito sa 7jar, yung iba kasi dun parang hindi applicable sa akin. So, yung iba ni-rename ko na lang, tapos yung iba hindi ko na talaga ginamit. So, ito, tinan mo, 6 lang siya. Of course, meron ako sa tithes, and then, ginawa ko na lang travel fund yung isa, enjoyment fund pa din nandyan, and then, ginawa kong car-related na lang yung iba, and then, everyday fund pa din, tapos, emergency fund. So, parang tinanggal ko yung sa financial savings na investment. Di ko rin alam ko ba't ko yun ginawa, pero ganun ko na lang in-apply sa sarili ko yon. And then from this, ito yung budget envelope ko. Sa annual dashboard natin,
magre-reflect naman yan eh. Kunyari, kung gusto mo ilagay pa rin yung financial savings, o kaya gusto mo meron ka, iba ka pang budget na nasa isip. For example, ano pang pwedeng budget? Sige, gawin natin yung education. Wala na kasi ako masyado eh. Education fund. So, gusto mo mag-iipon ka dyan. Magre-reflect na yan automatically dun sa annual dashboard. And then, of course, dun mo na siya ilalagay kung ano yung allocation. Ito, ikaw na mag-edit nito. So, ito dapat, ang allocation mo dyan, dapat laging ang sum niya 100%. So, dapat gets mo na yan. Kailangan maalam ka din, of course, sa mga math. May simple math dito. Kasi pag ginamit mo to ng mali, malilito ka talaga. So, yan. Yung tights naman is parang 10% naman palagi yan. So, ang travel fund mo, ano bang gusto mong allocation? Ikaw ang bahala. Ito, finalo ko na lang din talaga nga yung yung sa envelope system o yung Truly Rich Club na allocation. So, ang naman doon 10% sa tithes, everyday fund mo 50%, hindi yung natitira kung ano na. So, 5%. Ito nga, since wala na kasi to, ako personally, ituturo ko, parang i-share ko na lang kung paano ko siya ginamit. Wala talaga akong education fund. So, tanggalin na natin yan. So, siyempre, kung tinanggal ko yon 80% lang. Saan ko pa i-aalat yung 20%? Ako, ginawa ko na lang, nilagay ko na lang siya lahat sa emergency, sa everyday fund ko. So, ganyan siya. Alright? 100% na. And then, ano pa ba dito? Yun lang yung mga wallets nyo. Kung ano yung e-wallets nyo, ilagay nyo dyan. Credit cards nyo, and everything, and so on and so forth. Gusto ko rin palang i-share or i-tackle na itong expense category. Ito talaga yung mga bagay na gusto mong i-track or gusto mong makita kung ano nangyayari sa pera mo. So, yung bills, of course, yung monthly bills, fix yan, ilagay mo siya dito. And then yung food. Itong food, ako kasi, kaya ko siya nilagay dyan. Gusto ko lang makita kung magkano yung ginagastos namin sa grocery, magkano yung ginagastos namin pag kumakain kami sa labas. Actually, ito pa, nilagay ko pa kung magkano yung ginagastos ko pag nagkakape ako sa labas. Gusto ko lang. Kung ano yung trip nyo, go. Okay? And then, ito personal lang. Like, ito pala, nilagay ko ulit dito yung category na to. Kasi, for tracking purposes, mamaya papakita ko. Pero kung hindi kayo nagaganyan, kanya-kanya naman yan. So, kung ano yung gusto nyong ilagay dito, so, yan, yung personal. Like gadgets, may health, clothing, cosmetics, leisure. Lahat na yan. Gusto mong i-track again gusto mong i-track. And then kung home, may cleaning, repair, appliance, miscellaneous, transpo, ayan, mga ganyan. Kung nagpa-public trans, nagka-grab and everything. Fuel, sa gasolina. And then pag nagta-travel din, gusto ko lang din makita or malaman. And then, ito yung others, yung parang hindi nyo na malaman kung paano siya i-categorize. I-others nyo na lang para hindi na kayo mahirapan. So, going na tayo dito sa transactions. Ano lang siya? Yung date, transaction type. Yung transaction type, either expenses, income ba siya or expense ba siya. And then, ito talaga is transaction kasi minsan di ba naglilipat-lipat tayo ng pera sa mga wallets natin. So, nilagay ko na din yan yung transfer. And then, nilagay ko na rin yung CC payment. Kasi, like for example, ito, mag-example na lang tayo para mas madali nyo maintindihan. Tapusin ko muna yung mga columns. So, amount, yun nga yung category na pinag-usapan natin, and then subcategory. And then, kung saang budget nyo siya kukunin. So, ganun lang siya. And then, of course, yung budget nyo, nasa ang wallet siya. Personally, ako kasi, though, naka-budget siya, diba? Virtual lang naman talaga yung budget. Hindi naman talaga ako hiwalay ng pera. Like, kunyari, sumweldo nga ako ng 10,000, 2,000, ilalagay ko sa ganitong wallet. 500, ilalagay ko sa ganitong wallet. Hindi rin. Sama-sama din naman talaga siya. So, yun nga, kung kayo, ginagawa nyo yun, pinag-hiwalay nyo per wallet, edi okay lang naman din, good sa inyo. Edi kung ako, katulad nyo ako na, nasa isa lang din sila, gusto ko lang talaga may division siya sa utak ko. Virtual lang yung division. Then, okay din tong na to. Itong tracker na to. Okay? So, magbigay tayo ng example. Ito na nga. Mga lang to, fake data. So, nung kunyari, January 1, meron akong expense agad din. Nung magpasweldo muna tayo. Sumweldo ko kunyari nung January 1 ng, naman natin, 100,000 naman. Para medyo malaki-laki. Ayan, pala yun, since income siya, category niya, of course, hindi bills.
anong income siya? Saan galing? Salary, online business, o side hustle? Ay, pinag-iwag ba dito? Nasa configuration yun eh. So, yung income source, ito pala, dapat pala nasabi ko. Kung saan galing yung income nyo. Salary ba siya, online, or side hustle? Dito nyo rin siya dadagdagan. By the way, maximum of 25 per each fund or budget source or wallet, payment, and category. Kasi, sa formulas lang yan. Yun na lang yung maximum ko para di na tayo mahirapan pa. So, pero I think sobra-sobra na yun. Okay. So, income ko, ayan, gawin na lang natin online business. Ayan. Tapos, siyempre, yung subcategory mo, wala na yan. Online business. Income nga lang siya. And then, dapat ito is, wala din. Kasi yung budget envelope mo nga is para sa expenses mo, diba? Doon mo kukunin. So, again, isipin mo na lang, tanggalin nga mo natin ito mga. So, isipin mo na lang, meron kang 100,000 pesos. Yun yung unang-unang. Ito yung starting point. Saan siya pumasok? Yun. Saan siya pumasok? Dito kasi sama-sama na yung sa credit card tsaka wallet eh. Maggawa na lang kayo ng naming convention dito na para mas madali nyo siyang makita. So, for example, pumasok siya sa online business. So, kunyari, nag-PayPal sa PayPal natin siya pumasok. Okay. And then, nung pangalawang araw talaga. Ano ba to? So, nung pangalawang araw, nagbayad ka na ng bills. So, expenses na yon. So, yung bills mo, siya? 5,000 for example. Balik muna pala tayo dito Yung income pala natin, makikita mo na yan agad dito sa sa budget summary mo. So, sa 100,000 mo, ito diba? Nilagyan natin siya ng percentage. Ito yung sinasabi ko na hindi kasi siya, parang naka-percentage siya. So, madali lang. So, sa 100,000 na yun, alam mo na 10,000 doon is for the tithes, and then 5,000 doon, travel fund mo na, enjoyment fund mo na. Diba? Ang saya, diba? So, going back, so, sa expenses natin, ano yung expenses na yan? Is it for the bills, for the food, lahat na yung kaninang pinaliwanag natin. So, sabi natin bills siya. Okay, so bills. Ano yung bills na yon? Is it for your electric bill, mobile, water? Sabi natin electric bill. And then, ito ako nga yung mukha ko. And then, eto na. Since electric bill siya, saang budget mo siya kukunin? So, di ba kanina na-explain naman natin. So, ako kukunin ko siya sa everyday fund ko. And then, nasaan siya, di ba? Nasa PayPal. Dapat alam mo din kung saan mo siya kukunin. Ano naman ito? Kung ano talaga nangyayari sa totoong buhay, yun naman din talaga yung ilalagay mo. So, ganun siya. O, pwede din naman na ayaw mo muna i-PayPal. Pero, dapat, example, diba? Siyempre, hindi naman talaga naka-PayPal. I-transfer muna natin. So, example, tin-transfer natin. Transfer natin lahat. Pala din, Kung ano talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Kung ilan lang yung na-transfer nyo. Sabihin nyo, 98 lang na-transfer nyo. Kasi, may tax. Pero dapat yung tax is nyo din siya, ilalog nyo din siya para talagang magtali lahat-lahat. So, from PayPal, so wala naman yan, wala din yan. Saan ko siya ta-transfer? Para maging sa GCash natin for example. Tapos, yun nga, para kasi magtali, kasi kung titinan yung dashboard nyo, ayun na yung mangyayari Yung GCash nyo may lamang 98. Yung PayPal mo, iisipin niya may lamang 2,000. Pero okay naman ng 2,000. Pero baka kung ganun nga, dapat malag mo din na kung sakali man na meron siyang tax or transfer fee. Ilag mo na lang siya as expense. So, para mawala siya dun sa PayPal. Ako ilagay na lang natin yan sa others. And then, yun. Ganun ko siya ginawa Eto, since hindi naman niya kontrolado, hindi niyo naman naka-budget, kahit wag niyo nang lagyan yan. Diba? Hindi naman natin kailangan talagang madugo ang lalagyan mo lahat. And then, of course, saan siya nanggaling? So, sa PayPal, diba? Para pagtingin mo sa annual dashboard mo, yung GCash wallet mo, may 98,000. And then, wala na laman yung PayPal mo. Diba? Ganun siya. And then, of course, kunyari, nagbayad ka nga. Nung third day, nagbayad ka ng 5,000 again. Dun sa example natin, nagbayad ka ng bills mo. And then, electric bill siya. Anong envelope siya? Ito na yung natin, everyday fund mo. And then, saan na siya? Of course, nasa GCash na siya. Dun mo siya kukunin. So, going back to sa annual mo, eto na siya. 93 na lang yung laman ng GCash mo. And then, sa budget summary mo, ayan, hindi na rin yung actual mo.
may budget ka pang 65,000 for your other expenses under everyday fund. So, gets na ba? Napakadali lang sundan, 'di ba? Meron naman times, 'di ba, nagbabayad tayo ng credit card. So, for example, may pinurchase ka. Natuwa ka sa sarili mo. Expenses 'yon. Of course, expenses 'yon. Bumili ka ng cellphone worth 30,000. So, again, ano siya? Saan ko ba nilagay yun? Personal. Then, gadgets. Di ba sabi natin sa personal? Ito naman, wala naman fina-follow talaga. Again, kayo nga lang magde-decide. So, baka sabi mo, saan ko nga ba ito nilagay? Saan ko nga ba ito nilagay? Huwag yun ang pahirapan sarili nyo. Kung ano lang yung madali nyong tandaan, ano yung madali nyong ma-apply sa sarili nyo, yun yung gawin natin. So, lagyan na lang natin siya sa enjoyment kasi napasaya ako ng gadget na yun. So, binayad ko ay BPI Mastercard. Back, ganun siya. Going back ulit ko anong nangyayari dun sa natin, dashboard. So, since kinuha ko siya sa enjoyment fund, remember, ang budget ko lang is 5,000. Pero bumili ako ng worth 30,000. So, nag-negative ako. Nag-over budget ako sa aking enjoyment fund. So, mali na kinuha ko yung dun ko kinuha yung enjoyment fund ko. Ang pwede nyo naman gawin dito, of course, syempre, pag sumweldo na kayo ng mga ilang buwan, hindi nyo na talaga gagalawin yung enjoyment fund nyo hanggang sa maging, mag-balance at to, mag-even out, or maging green na to ulit. Nagigets nyo ba? So, ganun siya. Pwede din naman, nakukunin nyo na lang yung iba dun sa ibang fund nyo. Like, for example, kunin nyo dito. Yun nga lang, talagang para kang sa totoong buhay, hinati mo. So, gawin mo na lang, kinuha mo muna yung 5,000 dun sa enjoyment fund mo, and then, yung na remaining na 25,000, kinuha mo sa everyday fund mo na lang. For example lang naman. O kung sa ibang wallet, kinuha natin sa everyday fund mo. Tapos, kinabayad mo, ayan. Hindi natin kung ano itsura. So, ayan. Green pa rin. Pero wala ka ng enjoyment fund for that month. Or kung year to date, wala ka ng enjoyment fund in the future. Kung hindi ka ulit sa sweldo. And then, yung everyday fund para sa 30,000 na lang. Diba? And then, dito din lalabas na may utang ka sa BPI Mastercard mo na 30,000. So, ganun naman siya. Ngayon, yan, 30,000 mo na yan. Diba, virtual lang din siya. Credit lang. So, bayaran naman natin siya. Example, ganun kang tao. Ayaw mo na may utang sa credit card. Binayaran mo na siya agad. Expenses, hindi siya expenses pala. Credit card payment na siya. O, diba? Credit card payment na siya. Yun ang tagging yan. So, binayaran mo yung 30,000 na utang mo sa BPI. Ano yung binayaran mo? Anong category? So, yung BPI yon. And then, I think NA na rin to. Saan mo siya kinuha? Ay, hindi na pala. Actually, kaya wala na to kasi eto na yun eh. 'Di ba? Eto na yung, kumbaga yung expense na yun eh. Ito ay more on nagbabayad ka na lang. Pagka dilagyan pa natin ulit yan kung saang budget, magdo-double whammy na tayo doon. Kaya, i-NA mo na lang din yan. So, again, binayaran ko yung BPI ko, saan ko naman siya kinuha? Di ba, yung sa GCash natin siya kinuha. So, ganun siya. Tina ulit natin, balik ulit tayo dito. So, yan, kita nyo, wala ka ng utang, pero yung GCash wallet mo, nabawasan ulit ng 30,000. Okay, so ganun siya. So, wala nang nagawa dito kasi, yun nga, na-explain na natin yan. Ganun lang to. Again, kung ita ka na 100 for that, year to date, again, year to date, may 100,000 ka, and then so far, meron kang 37,000 expense. Ano nga yung 37,000 natin? Nagbayad ka ng bills, ay, 5,000 na bills, tapos yung 2,000 na na bank transfer fee, and then 30,000 nga na cellphone. Kaya 37 yung expenses mo. Gusto nyo ba iwalay yung bank fees? Pwede din naman. Ako kasi, hindi ko na yung dinidibdib. Parang, ko na yung kailangang isipin. Expense na yon. Basta nawala sa akin, expense na agad. Then, so far, meron pa akong savings na 63,000 na nasa GCash wallet ko. So, okay, di ba? So, ganun siya. And then, of course, ito mga charts lang tayo dito. Meeting na lang natin. Kung comparison lang, kung yung income ko ba is mas mataas pa din sa expenses, am I still living within my means? And then, ito din, expense breakdown, para lang makita ko kung ano yung Ay, sobrang dikit-dikit, nagkaano na to. Baguhin ko na lang to, no? Hindi na nakita na gadgets kasi to eh.
And then, itong 2,000, di ba, parang electric bill. Ay, ano ba to? Yung fee. Sige, hindi ko na nakita. Ayusin natin to. Buti lang nakita natin yan. But, ganyan siya, essentially. Then, yung income summary. And then, ano to income breakdown? Sige, maglagay tayo ng ibang income. Example. Agis. Sumaldo ka naman ng 50,000 sa iyong salary. So, wala naman yan, wala din yan. Tapos, nasaan siya napunta? Napunta siya, for example, sa payroll mo. Yan. So, pag bumunta tayo dito, ayan, dito mo naman makikita yung income na breakdown, kung ano yung mas maraming kumikita sa'yo. Okay, and then expense summary din, wala lang, gusto lang natin makita. Para pagka by month, meron na makikita mo, January, laki ng expenses ko, February, kumonti lang. Up to December. So, 'di ba, pati yung sinasabi niyo sa sarili niyo, ako na rin nag-suggest. So, yan, 'di ba? Mas siya, parang very straightforward siya. Tsaka talagang finalo niya yung envelope system by percentage, hindi yung fix. So, just yun lang. Just let me know if you are interested and comment down below kung ayaw kong i-comment nyo yung email address nyo. That's data privacy, Baka ma-data privacy pa tayo dyan. I-PM nyo na lang ako diretso. Alright? Okay? Kung alam po pa natin gawin yun, let's figure it out. Comment na lang, I'm interested, and then I'll make a way to contact you guys. Okay? That's it, Pansit. Buyers.